Naipasok nga ni Maki ang dalawang free throw at pagkatapos noon ay napasulya pa nga siya sa pumasok ng si Mendez. May tapal na ang sugat nito sa may taas ng mata at mukhang hindi na raw dumurugo iyon. Normal na ekspresyon lang naman ang ibinigay ni Maki rito. Pagkatapos na lang daw ng game siya pupunta rito para kumustahin. Sa pagkakataong ito ay sa game lang daw muna niya ifo-focus ang kanyang isip. 97-88 ang score at may natitira na lamang na 4 na minuto at 20 segundo ang huling quarter ng Game 1. Lumakas nga rin bigla ang chant para sa Mansalay team lalo na nang naglaro na muli si Mendez. Medyo mapungay nga lang ang isa niyang mata dahil sa tama nito sa itaas nito. Pero hindi naman ito makakasagabal sa paglalaro ni Ricky na ngayon ay dala na ang bola. Pagtawid nga niya sa gitna ay mabilis siyang dinikita ni Maki Romero. Nagkatingin na ng dalawa at pagkatapos noon ay biglang kumaliwa si Mendez. Naroon na nga rin ang screen ni Gerald Valdez at dito nga ay isang mabilis na switching ang naganap. Si Mendez ay binabantayan ni Garejo. Inilayo ito ni Ricky at nang makakuha siya ng buwelo ay dito na siya umatake. Binabaan niya ang kanyang dribbling at yumuko laban kay Garejo. Duck in, sabi ni Dexter at dito nga ay mabilis siyang kumilos para pigilan ito. Dalawa pa lang ang foul ko, kaya okay lang siguro na gawin ito, sabi pa nga sa isip ni Garejo. At nang lalampasan na siya ni Mendez ay bigla niya itong sinalubong. Kailangan daw nilang pisikalin si Mendez para hindi ito basta makapuntos. Sinabi ito sa kanila ni Coach Mavs at isa ito sa option nila para masira ang mainit itong laro. Binangga ni Garejo si Mendez at dito nga ay makikita ang pagniwi ni Ricky nang tumama ang katawan niya sa malaking defender niya. Tumama ang mukha niya sa braso nito kaso walang silbatong kumawala mula sa referee kung kaya nagkaroon ng kumpiyansa si Garejo. Pagkakita naman ni Kasapaw sa pagkadelay ni Mendez ay doon na siya napatakbo para harangan pa ito. Napakuyom si Coach Cervantes sa ginawang iyon ni Garejo. Pakiramdam niya ay foul iyon kaso wala naman siyang magagawa. Isang trap nga ang ginawa ni Kasapaw at Garejo kay Mendez na napatras bigla habang napapailing. Hindi pa foul iyon? Tanong nga ni Ricky sa isip pero bago pa siya maagawan ng bola ay mabilis niya itong iniiwas sa kamay ni Kasapaw. Alam na niya ngayon na libre si Sir Tuason. Kaso agresibo ang dalawa niyang bantay na naging dahilan upang siya ay mapalayo lalo. Tumatakbo ang oras. 7 segundo na lang at mauubos na ang shot clock ng Mansalay. Hindi nga nakawala sa pagkakataong ito si Mendez sa kanyang dalawang bantay. Mabilis siyang lumayo at nang makita na niya si Sir Carlo ay doon na nga siya pumilit na pumasa ng bola papunta rito. Pero nabasa ni Romero ang galaw niyang iyon at nagawa nga nitong ma-intercept ang bola. Wala na. Ito na nga ang nasabi ng ilang manonood dahil sa steal na iyon ni Maki. Agad na napahabol si Ricky rito kaso ginit-git siya ni Kasapaw at makikita naman sa likuran ni Maki si Valdez na susubukan itong pigilan sa fast break na gagawin nito. Huminto nga ng bigla si Maki at kasabay nito ay ang pagtaas niya sa isa niyang kamay. Relax lang, gamitin natin ng maayos ang oras. Seryoso nitong winika na kinaseryoso rin ni Coach Isaiah. Uubusin nila ng paunti-unti ang oras para hindi kami makahabol, sabi nga ni Sir Isaiah sa sarili nang makita ang pagbaba ng lahat sa side ng nauhan. Ano na ngayon ang gagawin mo, Ricky? Tanong naman ni Maki sa sarili nang nasa harapan na niya si Mendez na seryosong nakatingin sa bolang kanyang pinapatalbog. Uubusin na ni Kuya Maki ang oras. 4 na minuto. Mahaba pa iyon pero kung ganito ang mangyayari ay matatalo kami. Kailangan ding hindi sila makapuntos at kailangan makapuntos kami sa kahit anong paraan. Wika naman sa sarili ni Ricky na kalmadong binabantayan si Romero.
Pasimple rin muling gumagalaw ang depensa ng Mansalay para dalhin si Romero sa weak area nito. Kaso, biglang ipinasa ni Romero ang bola ng palubo papunta sa ilalim ng basket. Isang pass ang ginawa nito papunta kay Nerio na ngayon ay kasalukuyang pinopostehan si Punsalan. Wala na si Magbuo kaya nagkaroon kami ng isa pang option. Sabi naman ni Coach Mabs at pagkasambot nga ni Nerio sa bola ay isang quick move paharap ang kanyang ginawa. Tumalon siya at si Punsalan ay na-delay ang reaksyon kung kaya isang easy 2 points ang nagawa ni Nerio laban dito. Napakuyom pa nga si Nerio sa paglapag niya sa ilalim ng basket. Sinundan din ito ng pagwawala ng nauhan crowd dahil 99-88 na ang score. Napakuyom na nga lang si Gerald Valdez ng kamao dahil sa nangyari. Nasa kanila na raw kanina ang momentum. Kung hindi lang si Ricky na paupo ng matagal ay baka raw sila pa rin ang lamang. Naiinis si Gerald sa kanyang sarili pero nakaramdam siya ng tapik sa kanyang balikat at pagtingin niya rito ay nakita niya si Mendez na nilampasan siya. Hindi pa tapos ang oras. Mahinang wika ni Ricky na napatingin na kay Punsalan para hingiin ng bola. Napakuyom na nga lang si Gerald at nagtiwala sa mga salitang iyon. Nagtakbuhan na nga ang lahat sa side ng Mansalay at sa pagsambot ni Mendez sa bola ay siya namang paglitaw ni Romero sa kanyang harapan. Mabilis sa tumakbo si Mendez habang pinapatalbog ang bola. Mabilis din niyang tiningnan ang pwestuhan ng kanyang mga kasamahan. Kailangan daw nila ng quick basket simula ngayon. At sa paglapit ni Tuason para sa help screen ay mukhang alam na ni Maki ang mangyayari. Ang shooting ang pinakang main weapon ninyo. Iyan ang pwedeng magpahabol sa score ninyo sa natitirang oras pero finals na ito. Sabi nga ni Maki sa sarili at doon na nga nagkaroon ng switching. Si Leo Kasapaw ang napunta kay Mendez na bumigla ng atake kaagad. Defense! 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 Umaalingaw-ngaw ang malakas na cheer para sa nauhan at napaseryoso si Mendez nang magsara ang depensa ng mga players ng kalaban sa kanyang daraanan. Kung may defensive plays kayo para kay Maki, mayroon na rin kami para kay Mendez. Sabi naman ni Coach Mabs na makikitang masaya sa nakikitang resulta. Napahinto si Mendez at sa pagtingin niya sa kanyang mga kakampi ay dito na nga siya napaseryoso nang lumitaw si Romero sa kanyang tabi. Kamuntikan na siyang maagawan ng bola at dito na nga siya mabilis na gumalaw para ipasa ang bola sa kasamahan niya. Sitwasyon ang naisip niya kaso mabilis na umatras si Maki at nag-abang sa gagawin niyang pagpasa. Napakuyom naman si Gerald sa nakita kung kaya itinaas agad niya ang kanyang kamay para hingiin ng bola. Mabilis namang ibinato ni Mendez ang bola rito kaso bago pa man ito tumama sa kamay ni Valdez ay natamaan pa ito ng kamay ni Garejo. Ang bola ay tumalbog sa sahig at dito na nga napatakbo ang lahat. Mabilis na tinalo ni Mendez iyon kaso sa pagyapos niya sa bola ay bigla namang pagbagsak sa kanya ng katawan ni Kasapaw. Naipit siya nito at doon na nga nagkagulo ang dalawang team para sa posesyon ng bola na hawak ni Mendez. Pinagtulungan nila si Ricky sa sahig at ang mga referee ay napasilbato na lang dahil sa nangyari. Si Ricky ay niyakap ng todo ang bola kaso dama niya ang bigat ng mga players na dumagaan sa kanya. Napakuskus din sa sahig ang kanyang tapal sa may taas ng mata na naging dahilan upang matanggal iyon. Ang sakit, ang bibigat ng mga ito, sabi ni Ricky sa sarili at nang mag-alisa na ang mga dumamba sa kanyang mga kalaban ay doon pa lang siya nakaramdam ng kaunting kaginhawaan. Agad na nilapitan ni na Gerald si Ricky at napaseryoso sila nang makitang bumuka muli ang sugat nito sa itaas ng mata na naging dahilan upang muling maglabas ito ng dugo na kinabahala lalo ng kanyang mga kasama. Natanggal ang tapal mo, sambit ni Gerald na napatingin sa kanilang bench. Nang makita ito ng Mansalay supporters ay bigla silang kinabahan dahil baka paupuin na naman si Mendez.
Napahawak naman nga si Ricky sa kanyang sugat at napangiwi siya dahil mahapdi iyon. Taog ba ngayon? Nasabi na nga lang ni Ricky at nang mapatingin siya sa mga players na nakapaligid sa kanya ay nakita niya ang kanyang Kuya Maki na naglakad na lang palayo mula sa kanya na tila walang pakialam. Tumayo si Ricky at agad na dinala muna siya sa bench para maayos ang sugat nitong nadugo na naman. Si Coach Isaiah nga ay napatingin na lang sa bench ng kalaban at malakas ang kutob niyang ang mga pisikalidad na ito kay Mendez ay planado. Nakita niya ang nangyari at alam niyang kasama ito sa laro, kaso hindi ito maganda para sa kanyang team kung iisipin. Napatingin pa nga si Coach Isaiah sa scoreboard at sa oras. Lumiliit na ang minuto ng game at 11 pa ang lamang ng kalaban. Kaya ko pa, walang masakit sa akin, sabi naman ni Ricky sa mga nagtapal muli sa kanyang sugat. Tumayo na nga agad si Ricky at tumingin sa kanyang mga kasamahan na para nag-aalala lang sa kanya. Okay pa ako, huwag kayong mag-alala, sabi ni Ricky kina Gerald. Ang bola nga ay nabalik sa kanila at si Kasapaw ay natawagan ng foul dahil sa nangyari. Pagkasambot nga ni Mendez sa bola ay mabilis niyang ipinasa ito kay Tuason na binigyan ni Valdez ng screen. Mabilis namang tumalon si Tuason kaso mabilis din siyang nasabayan ni Garejo na desididong hindi makapuntos ang kalaban. Pagbitaw ni Tuason sa bola ay natamaan ito ng daliri ni Garejo. Paglapag nga ng dalawa ay siya namang pagsigaw ni Carlo ng rebound. Sablay ang kanyang press at dito na nga napacheer ng malakas ang team ng Nauhan dahil si Nerio ang nakakuha ng rebound. Paglapag nito ay siya namang paglitaw ni Alcoba sa kanyang harapan. Pinalo nito ang bola na naging dahilan para mawala ito sa kamay ni Nerio. Napahabol agad si Dwayne sa bola at sa pagtalon niya palabas ng court ay wala siyang ibang nasa isip kundi ang tulungan si Sir Mendez. Isinalba niya ang bola at mabilis na ibinato paloob sa court. Kaso ang sumambot sa bolang iyon ay si Romero na ikinahinayang ng mga taga-Mansalay. Dumiretso naman si Alcoba sa labas ng court at napangiti si Maki at nagpasalamat dito. Sa pagharang naman ni Ricky kay Maki ay bigla agad siyang kumaliwa na sinundan niya ng isang biglaang pagkanan. Nilampasan niya si Mendez at dito na nga nagwala ang mga fans niya. Ang bilis, nasambit naman ni Ricky na napahabol agad sa kanyang Kuya Maki. Napalampas pa nga siya nang biglang huminto si Romero. Tumigil ito para gamitin ng ayos ang kanilang shot clock. Dito na nga si Ricky napaseryoso at agad na dinikita ng kanyang Kuya Maki. Kaso, isang mataas na pasa na naman ang ginawa nito papunta sa basket at doon na nga rin makikita ang pagtalo ni Nerio para sambutin iyon. Napangiwi naman si Punsalan dahil napaatras siya dahil sa pasimpleng tulak na ginawa ng kanyang katapat. Nasambot ni Nerio ang bola at pagkatapos ay muli siyang tumalon para idakdak ito sa basket. Hype na nga ang mga manonood sa nangyayari, kaso isang harapang block ang ginawa ni Alcoba laban dito. Wala siyang katakot-takot na ginawa iyon. Pambawi raw niya ito sa nangyari kanina. Tumapon palayo ang bola at si Maki at Dexter ay mabilis na kumilos para sambutin iyon, kaso bago pa ito bumaba ay napalo na ito ni Valdez papunta sa kanilang side. Si Romero naman ay mabilis na nagdilim ang paningin at biglang bumilis ang pagkilos na kinaseryoso ng mga taga-Mansalay. Na-intercept ni Romero ang bolang paparating kay Mendez. Saan kayo pupunta? May ngiting wika ni Maki at mula sa kanyang likuran ay naroon na nga si Mendez para sundutin ang bola, kaso alam na ni Romero ang mangyayaring ito. Biglang isang malakas na chest pass ang ginawa ni Romero at pagkatapos noon ay ang pagwawala ng mga fans nila dahil sa muling paghawak ni Nerio sa bola ay siya namang pagtalo ni Punsalan sa pag-aakalang magpapakawala ito ng bola. Isang fake iyon at doon na napakuyom ang mga nakaitim na players sa loob ng court.
tumalon nga si Nereo at doon na rin sumilbato ang referee. Pumasok ang bola at kasabay noon ay ang pagbulalas ng referee. Basket counted. Natawagan si Punsalan ng foul at makikita nga si Nereo na tumingin sa crowd at itinaas ang dalawang kamay para lalong palakasin ang cheer ng mga ito para sa kanila. Ang pangyayaring iyon ang lalong nagbigay ng malaking kalamangan para sa nauhan. 101-88 at nang maipasok pa nga ni Nereo ang bonus shots ay lalong namaga ang kalamangan ng nauhan na mukhang nakikita na ang liwanag na nasa dulo sa unang game ng finals. Ang malakas nga ring chant para sa kanila ay maririnig ng malakas sa buong venue. Hinihingal na nga ang lahat ng mga players ng Mansalay. Si Tuason nga ay nakakaramdam na ng pagod dahil sa palagi niyang pagtakbo para makatakas sa mga madidikit niyang defender. Ang kumpiyansa naman ni Punsalan dahil sa nangyari ay bumaba. Si Gerald naman ay napatingin na lang kay Ricky. Napahinga naman ng malalim si Mendez dahil sa nangyari. Napatingin siya sa itaas at nang makitang mahigit na 2 minuto na lang ang natitira ay parang nakaramdam siya. Nakakapusin sila sa oras para makahabol. Mahigpit pa rin ang depensa ng nauhan. Ang pagkawala rin ni Magbuo ang tila nagbigay ng kumpiyansa sa mga ito na atakihin ng basket. Si Ricky naman, nakikitang hindi na nito nagawa ang ginawa nito noong ikatlong quarter. Mukhang may epekto ang nangyaring cut dito sa may mata na hindi lang niya napapansin. Nagpatuloy pa ang oras hanggang sa dumating sa last 30 seconds. Nagwawala na ang team ng nauhan dahil sila ang lamang at habang nagpapatalbog nga si Mendez ng bola ay sinalubong agad siya ng triple team defense mula kay Maki, Kasapaw at Garejo. Napacheer lalo ang mga nakaberde sa ginawang iyon ng exterminators at itinulak pa ng galaw nila si Ricky palayo sa mga kasamahan nito na tila tinamad nang magpatuloy sa paglalaro. 12 pa ang lamang ng kalaban at sa natitirang oras ay mukhang tanggap na nilang talo na sila sa unang game na ito. Nakulong na si Mendez at wala na siyang nagawa kundi ang tumalon para itira ang bola mula sa pwesto niya. Sinabayan siya ni Garejo at Romero kaso nailusot pa rin ni Mendez ang tirang iyon na ikinaseryoso ng mga humarang sa kanya. Talagang pumilit ka pa, kami na ang panalo rito, sabi nga ni Garejo ng paglapag nila. Napatingin na lang sila sa nasa ereng bola at si Ricky ay walang ibang nagawa kundi ang ngumiti ng malamig sa resulta ng game na ito. Hinalit ng bola ang basket sa pagpasok ng outbalance 3-shot na iyon ni Mendez. Naibaba noon sa siyam ang lamang ng nauhan. Kaso, sa natitirang 10 segundo ay doon na nagtayuan ng crowd ng nauhan dahil sa ang unang game ay nakuha na nila. Tumunog ang buzzer at kasabay nito ay ang paghabol ng tingin ni Romero sa naglalakad ng palayo na si Mendez. Napangiti siya dahil nakita niya ang frustration sa mukha nito nang marinig ang buzzer. Ang unang talo ng Mansalay ay nagawa nga nila rito sa finals. Na-miss mo ba ang pakiramdam na matalo sa isang official game? Tanong na nga lang ni Maki sa hangin at wala siyang magagawa sa nangyari kay Ricky. Hindi palaging panalo sa game. Ito ang realidad, Ricky. Ito ang bagay na mararanasan mo kapag nasa bigger leagues ka na. Hindi ka dapat masanay sa panalo at hindi palaging tatalab ang Mendez Magic sa mga tunay na malulupit na players. Isa na lang at kami na ang champion. Dagdag pa ni Maki na napangiti nang makita ang masayang mukha ng kanyang mga kakampi. Mas mabuti raw na after na lang ng finals niya kausapin si Ricky. Magaling ang ginawa ninyo. Bulalas agad ni Maki Romero at doon na nga napangiti ang kanyang mga kasama. Ang mga kaibigan naman ni Ricky na nasa audience area ay nakaramdam ng pag-alala kay Mendez dahil hindi sa bench ito nagdiretso after ng buzzer. Lumabas na lang ito basta mula sa venue.
at walang nakakaalam kung saan ito pupunta ng oras na iyon. Maging si Coach Isaiah ay napailing din sa nangyari. Naiwan ni Mendez ang gamit ito sa bench at kung hindi ito babalik ay baka siya na ang magdala nito. Napatingin nga rin siya sa mga players niya na pagod sa nangyari. Mas malakas dapat ang team namin kaso kung may Mendez kami, mayroon naman silang Maki Romero na kayang bumuhat ng isang team. Nasabi na nga lang ni Coach Isaiah sa sarili. Game 1 final score. Nauhan Exterminator 108, Mansalay Black Knights 99. Wala nga pala akong pera sa bulsa. Nasabi na nga lang ni Ricky at mukhang wala siyang choice kundi ang bumalik. Nakakaramdam siya ng inis sa pagkatalong ito pero wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ito.